Si Andrew Wiggins nasa trade block pa rin ng Miami Heat ngayon. Ang ka-trade partner nila, LA, na humihingi ang Miami na medyo mataas na presyo, si Dalton, Rui Hachimura at isang first round pick para sa isang player na expiring contract na. So may sentro na rin naman ng Lakers na kailangan nilang palitan si Dorian Finney-Smith. Si Wiggins last season nasa 18 points, 4 rebounds, 2 assists at nasa 113 ang defensive rating. Medyo mababa yun sa kanya kumpara nung nakaraang taon. So hindi lang yung pagiging inconsistent ni Wiggins nung mga nakaraan na naging problema sa kanya, kahit pa nag-a-average siya ng medyo mataas, ang problema sa kanya doon kung kukunin ni Wiggins yung kontratang ibibigay sa kanya dahil nga expiring contract na rin siya. May sakit kasi minsan si Wiggins na kapag nakuha niya yung gusto niyang kontrata, tatama rin na. Parang nangyari sa Golden State nung nakuha niya yung championship tapos napapirma ng kontrata, parang tinabad na ulit. Mag-iintay na naman siya kung kailan may expire sa kasisipagin. Yung first round pick pa na hinihingi ng Miami, magagamit kasi ng LA yon sa ibang player pagdating ng trade deadline next year. Mas marami kasing player ang available dun. Hindi rin kasi binigay ng Miami si Kelly Ware para kay Kevin Durant, ang another star player na lumagpas sa radar ng Miami. Si Ware ang hinihinging kasama sa package ng Suns para ibigay nila si Kevin Durant. Nung hindi binigay ng Miami, doon naman tumaas ang kumpiyansa ni Kelly Ware na nag-average last season ng respectable 9.7 rebounds at 1 block per game. Unti-unti na rin tumitira sa 3-point area, 31% at merong 55% sa field. Ito yung bagay na sentro kay Luka, yung kamukha ni Jamal Murray na katawan ni Derek Lively. So meron kasing jump shot din si Kelly Ware, respectable na 36%. Pwede na para sa isang sentro. At last season may total siyang 136 dunks. Galing yon sa mga pick and roll at alley-oop. Mas marami pa ang dunks na nagagawa niya kumpara kay Wembanyama na merong 99. Madali kasi siyang nakakapasok sa ilalim or kaya sa itaas. Dahil kapag na-improve ng Miami si Kelly Ware, lalo na sa jump shot niya at yung isa pa kapag nakakadepensa siya ng multiple position lalo na sa mga guards, yari yung ace. So hindi lang naman kasi Lakers na naghahanap ng sentro kundi ang Miami matagal na dahil kay Bam Adebayo na natural na number 4 position. Maganda rin kasi ang nilaro ni Kelly Ware mula March hanggang April. Wag lang natin sama yung playoffs. Meron siyang nasa 10 points, 9 rebounds, 1 block, 56% sa field sa loob ng 26 minutes. Mukhang nakikita ng Miami na madedevelop nila si Kelly Ware. Saka ilang players na rin naman ang nadevelop ng Miami. Undrafted, second rounder or first rounder pa yun. Gusto lang naman kasing alisin ng Miami yung contract ni Andrew Wiggins sa kanila. Meron pa kasing Terry Rozier na naklear na siya sa kanyang kaso regarding sa gambling na iniimbestigahan ng NBA. Si DeMar DeRozan gustong makuha ng Miami dahil may open spot pa sa kanila. Ito yung sa kanilang tax apron na malaki pa, kaya makakagawa pa sila ng trade na hindi maapektuhan yung tax ng Miami na nawala rin naman sa kanila si kagawad Duncan Robinson. Siya kasi yung kumakain ng malaking part ng tax apron ng Miami Heat. Si Terry Rozier naman, ang unang na-report sa kanya, iti-trade papuntang Clippers kapalit ni Bogdanovic at isang first round pick. Pero malabong magbigay ang Clippers ng isang first rounder. Ang naghahanap talaga ng point guard Sacramento, either signee sa free agency or kaya galing sa trade. Si Terry Rozier ang pwedeng maging trade swap ni DeMar DeRozan papuntang Miami. Nasa okay stats pa rin naman si DeMar, 22 points, 4 rebounds, 4 assists, 47 and 32%. Parang Butler lang din, bihirang tumira ng 3-point area. Kaso si Butler kayang bumuhat ng team. Andyan pa na nag-iintay din ng Miami sa desisyon ni Damian Lillard kung saan pupunta. Kasi nga sabi ni Dame para siyang naka-jackpot ng lottery. Ang hinahanap na team ni Dame bukod sa championship caliber ay yung makakasuporta sa kanya during rehab. Ginawa na ng Miami Heat yung dati kay Victor Oladipo na kahit injured si Oladipo, pinapirma pa rin ang kontrata at nagstay pa rin ng medyo matagal sa kanila. Ang isa pa doon, inaabangan din ng Miami si Bradley Beal dahil may discussion na regarding sa buyout. Para kasi ma-stretch ang kontrata ni Beal sa loob ng 5 taon, kailangan yung 110 million mahigit niya mabawasan, umabot ng 90 million. Yung kontrata pa ni Beal mababawasan ng 4 to 5 million dollars dahil hindi na-meet yung target ng NBA last season na kikitain. Mamadaliin din ng Suns na i-buyout si Bradley Beal dahil July 7 PH time ang opisyal na pipirma na ng kontrata ang mga player. Noong mga nakarang araw kasi agreement lang yun eh.
Kapag na-buyout si Bill, makakatipid ang Phoenix Suns ng nasa 230 million dahil aakyat ulit sila sa first tax apron. Doble kasi ang binabayaran ng Suns kay Bill, yung mismong kontrata at yung katumbas na tax nun. Meron times 2, meron times 3. Depende kung ilan ang lumagpas. At by July 7 din, official lang makakalipat si Kevin Durant papuntang Houston Rockets dahil pipirma na yung player na nakuha ng Houston na number 10, si Kaman Maluwak, at mapupunta na siya ng Phoenix Suns. Yung trade ni Kevin Durant official magte-take effect kapag pumasok yung July 7. Kapag yung mga transaction dati naging official na, katulad ng kay Capela, Alexander Walker, pati yung sa Brooklyn Nets, pwede kasing isama sa trade ni KD. Magkakaroon ng record na 7 teams na may involve, hindi lang 2. Potential ding sumabay doon ng Lakers at Golden State at kung sino pang team ang interested na makakuha ng asset.